ang nervous ko pag nakamay, grabe na, hindi ako makapagsalita. Anyway, syempre, nagpapasalamat talaga ako first kay God na binigyan ako ng another year. No, wala talaga, wala since birth, since birth din ha. Wala akong ibang hiningi, kundi healthy, yes. Yun lang. Wala akong, kasi alam nyo, kung sa akin ha, 30 years lang ang hinihingi ko. Kasi pag lagi kang healthy, magagawa mo lahat. Ayun. Hindi ko in-expected na mapunta ako dito. Siguro, yun ang rason na ano ako doon sa Hong Kong. Siguro, doon ka sa Armenia, habis ka ng naging doon. Hindi, pero na. Doon ka sa Armenia kasi may mas magandang oportunidad dito. At saka, secondly, nagpapasalamat ako kay Auntie Sylvia kasi siya ang kumuha sa akin dito. And third, nagpapasalamat ako kay Ate Lorna kasi siya ang nagpapasok sa akin sa trabaho. Ayun na. At saka, ang dami-daming naranasan ko sa buhay ko bago ako napunta sa Hong Kong. Na-disgrasya ako sa Maynila. Kaya medyo basta naging nadiri-diri yung ticket ko. Sabi ko, Lord, alam mo naman yung mga pangangailangan ko. Kasi aside na single mama ko, breadwinner ako sa family ko. Ang dami-dami nang sasabi sa akin, tagal mo na nag-abroad. Ang laki ng sakot mo sa China, wala kang ipon. Sabi ko, marami. Tignan niyo yung, nakafolder mga resibo ko eh. Marami kong ipon. Pero anyway, yung sinasabi nila na dapat mag-ipon para sa sarili natin. Yung nasa isip ko lang, masaya ako, basta masaya yung family ko. Yun ang kasiyahan ko eh. Healthy, yes, masaya yung family ko, kahit walang-wala ako. Kasi ang ano ko talaga is, makagraduate lang ng anak ko. Yun yung parang bangko ba? Yung bangko ko na, yun ang ipon ko. Mapapaano ko yung anak ko, mapapagraduate ko yung anak ko. At saka natutulungan ko yung mga kapatid ko sa pag-aaral, nasa anak ng ate ko. Nung sa China pa ako yung magpapaaral. At saka, ayun, pag ko dito, may sakit ako. Sabi ko, alam ko naman Lord na hindi mo ibibigay ito pag hindi ko kaya. Kasi nakayanan ko nga doon sa Maynila. Ala Lord, ba't ako na-disgrasya? Alam ko na, may rason ka. Manalo ko ng loto, Ganyan ako. Oo, parang, siyempre hindi mawawala sa atin yung depression pag may nangyayari sa atin. But keep on, praying. Yung faith kay God, minsan, hindi maaalis kahit gaano kaano natin kay God, hindi maalis sa atin yung question mark. Pero pag inaano mo yun, parang nag-i-study ka na, ito lahat Lord. Kasi ako, kinukunik ko lahat eh. Yung mga pangyayari, kinukunik ko, kaya pala nangyayari sa akin to. Kasi may blessings ako. Kaya pala, Oo, tapos lagi akong umiiyak. Lagi lagi talagang nape-question ko na itong sakit na nangyayari sa akin ngayon, alam ko Lord na ito may way Siguro yung amo ko nakikita niyang pumayat ako. Siyempre may sakit ako eh. Pero alam ko naman, Lord, hindi ako mamamatay dito. Mabubuhay ako kasi walang namamatay sa sakit na ganito. Pumayat ako. Siguro binigyan mo ako ng sakit, pumayat ako para mabigyan ako ng allowances. May allowance ako, binigyan ako ng may dagdag yung sahod ko, di ba? Parang ko, galing talaga ni Lord, yung sakit, nakikita ng amo ko na pumayat ako, siguro, wala na itong kain si Balo. Bigyan ko nga ng allowance. Di ba? Di ba, Pongga? May dagdag allowance ako. Sabi ko, may allowance ako. Lord, isa na lang. Yung free pa bahay. Para mag-meet na yung sahod ko. Para kasi may talaga ako. Yung bahay ko ngayon, dapat babayaran ko. Kasi na-demolish kami nung nasa China pa ako. 2023 kami na-demolish kasi we don't have own land. Siyempre, kami binabayaran na kami. Pero siyempre, pag gobyerno, hindi naman lahat, totally 100% na babayaran ka, di ba?
O, at least meron. So, ayun ko, Lord, alam mong ano ko ngayon, nahihirapan ako sa my tito. Na, ayun, makabayad ako sa yung kinukuha ko naman kasi medyo pa yung kulang ko eh. Hindi ko alam, Lord, ha, kung paano ko ito mababayaran. Pero, andyan ka, alam kung mababayaran ko to. Oo, tingin ko, manala ko ng loto, or wala, hindi yung, basta, yung iniisip ko, mabayaran ko to, Lord, alam ko. Yun lang, kaya, advice ko lang sa lahat, kahit anong hindrance na mangyayari sa buhay natin, kahit anong talaga, basta, yung mga pangyayari, i-connect mo yun. Tapos, at yung mga plus-plus na mga, na ito yung nangyayari sa buhay mo, equals, ito yun. Ito yung na-achieve mo. Tapos may dadagdag pa. Hindi mawawala sa trial sa ating buhay. Pag, yung tiwala mo kay God. Kasi, lagi talaga niyang binibigyan ka, alam mo naman si Satan, di ba? Andyan palagi. Oo. Pero, lagi mong iisipin na hakatakin ka din ni God. Bata ko yan. Hindi mo yan makukuha. Yun si God. Oo, yun si God. Pag hinihila ka ni S, teka, akin yan. Parang ano yung utak mo ni God. Tao ko yan, hindi mo pwede makukuha yan. Basta, mga kapatid, keep on praying, yung believe kay God, yung trust kay God. Even though, basta anong mangyayari sa buhay natin, basta keep on praying. At saka, pag-pray mo talaga. Kasi ako, ang lagi talagang ko, bahala na si Batman. Bahala ka na. Pero hindi ibig sabihin na andun sa Bible, kakatok ka, bubuksan kita, hihingi ka ng pagkain. Pero syempre, dapat may action eh. Tayo tao, tayo yung instrumental. Gagawa tayo, andyan si God. Andyan si God sa likuran natin. So, dapat, may action din tayo. Lord, alam mo naman yung ko, bigyan mo ko ng pagkain. Magic, andyan, hindi naman pwede yun. Dapat may action tayo, yun. At saka andyan si God. Huwag talaga ialis sa isipan natin na andyan si God. Basta keep on praying, believing in God. Ayun lang, salamat. Amen.